Araw sa inyong lahat and welcome sa aming podcast na kung saan tinatalakay namin ang mga social issues. Ang ating topic ngayon ay first of all, nagpapasalamat ako sa presence niyong dalawa na kayo ay experts sa globalization at saka sa ating cultural. At ang topic natin ngayon ay very relevant talaga sa ating bansa. Ang topic is, are we losing our identity in a globalized world? So, yun nga eh. So, sabi niya kanina, are we losing our identity? Like, di ba nowadays, ang daming na-influence ng ibang country dito sa bansa natin. So, like the way naman na make yung mga tao ngayon, mga music taste nila and other sa mga ibang tawag dito, ibang mga gawi natin, 'di ba? So, do you agree na nawawala na ba yung identity natin as Filipino? What about you? For me, no. Kasi, we can still see pa naman sa mga tao na gumagawa sila ng mga bagay-bagay na related pa rin sa culture natin. Like sa pananamit nila, sa Baguio. Meron pa rin mga tao doon na sumusuot ng mga culture na damit natin as a Filipino. Sa mga bawat salita natin or even sa mga food na kinakain natin everyday. Di ba? Yes, and what about you? For me, it's yes. Kasi mas maraming na-influensyahan sa atin ng Western culture. For example na lang sa pananalita natin, karamihan sa mga bata ngayon, mas sanay silang magsalita ng English kaysa sa Tagalog. Sa pananamit. Karamihan sa babae ngayon, hindi na katulad ng dati. Ngayon, halos karamihan nagsusot ng crop top, may ikling short, hindi kagaya dati na natural lang, mga Pilipiniana, yung mga talagang hindi mo sila makikitaan ng influence ng ibang bansa. Pero dahil doon, napapaisip ako, nawawala na ba talaga yung pagiging Pilipino natin? Para sa akin, hindi naman actually nawawala, pero mas nahihigitan lang siya ng impluwensya ng iba. Tulad na lang din ng like sa food natin. Dati, mas sa atin ang Filipino food, like yung adobo, sinigang, pero ngayon, like sa fast food, mas maraming na naiengganyo or mas marami ang bumibili like sa Jollibee, sa McDo, dahil siguro mas convenient at mas madaling bumili ng ganun. Para sa Mika, Yes. nawawala na ba yung identity natin as a Filipino? Sa'yo kasi, 'di ba, more on naka-cultural kayo. Yes. So, para sa'yo? Siguro for me, no pa din. Kasi meron pa rin talaga ibang tao na gumagamit pa rin ng words natin as a Filipino. Like kung sa pananamit naman, meron pa din namang iilan na lang. So I can say na hindi pa rin nawawala yung pagiging cultural ng mga Pilipino ngayon. Even though meron na tayo, mas mana-influensya na tayo ng globalization sa foreign. Yeah. Ang comment ko sa inyo, siguro, hindi naman totally nawala yung pagiging, natin, yung cultural identity natin. Mas nagiging less visible lang siya sa kadahilanan na, yun nga, mas lumalamang na yung Western culture, mga ating culture. Kasi malaki ring factor yung technology para sa ating mga kabataan. Lalo na yung mga style ngayon, meron ng mga mahaba na pantalon, mga ganon. So, ikaw sabi, may ka ba? So, for me, doon sa comment ko sa kanila, well, yes, nagkakaroon lang siya ng combination eh. Kasi syempre, sa globalization, 'di ba? So mas marami na yung influence ngayon nowadays. So for me, parang nagkakaroon lang siya ng combination but we still a Filipino, 'di ba? Nahahaluan lang siya ng mga ibang bagay because of the social media, 'di ba? Napaka-open 'yan. So anywhere makakapag may influence kayo sa lahat ng bagay eh, 'di ba? Tama ka naman doon. Lalo na ngayon, mas ang technology. Maraming mga platform na kung saan mas nakikita or mas napapanood ng mga
mga kabataan ngayon kung papaano at ano nga ba yung mga influence na nakuha natin sa iba't ibang bansa. True, patulad na lang ng TikTok or yung sa um, Instagram like that, 'di ba siyempre mas nakikita natin doon yung mga ah, online na kung paano yung ginagawa sa mga foreign country, pananamit nila, food, 'di ba parang mga gano'n. Paano sila namumuhay everyday, para mas nakukuha ng ibang Pilipino yung way nila kaysa dun sa culture talaga natin. So kung gano'n, masasabi ba natin na nawala na yung I mean, nasasabi ba natin na na-identify pa rin sa isang tao o sa isang Pilipino yung identity niya as a Filipino? Para sa'kin, oo naman. Kasi, bilang Pilipino, like ako, paano ko nga ba sasabihin na Pilipino ako kahit hindi ko sinasabing, Pilipino ako, 'di ba? Sa ano lang, halimbawa na lang sa mga laro natin nung, siyempre tayo, mas ano tayo nung dahil ano tayo nung, mga nakaraang generation, mas ano tayo sa mga laro sa labas. Mas gusto natin like, habulan, taguan, hindi katulad ng, sa mga bata ngayon na puro more on, mobile phone, computers, mga gano'ng bagay. So, ibig sabihin, hindi naman talaga masama ang globalization. Para sa akin hindi naman, may maganda rin namang epekto ang globalization but, we need to balance our culture and the influence of others. What about you, Mika? Meron ba siyang positive impact or negative impact? Siguro may positive impact siya sa mga tao when it comes din sa mga foreign food, like kasi katulad sa atin na gusto natin magbukas ng mga new stall ng store, tapos parang gusto natin maka-gain ng maraming tao or lalo na sa mga kabataan ngayon. So, Yes. we can use naman Correct. sa internet galing sa foreign na mga food or even mga clothes. While sa ano naman, pananamit natin gano'n din, ma-impluwensyahan din natin siya na maganda din siya panamit na 'to kahit hindi siya gano'n ka-revealing sa mga kababayan or din sa mga kalalakihan. So, ibig sabihin, kailangan lang natin siyang i-balance ang cultural identity natin at ang globalization. Pwede naman tayong makisabay sa global trends, pero mas siguro i-ano natin na mas marami yung sinusuportahan natin na local products. Katulad nung mga Malalakyo, mga gano'n, mga bayong, mga Marikina shoes, gano'n. So, simple things like ng pag-preserve natin ng gano'n, ng mga bagay na nakaka-relate pa rin sa pagiging Pilipino natin, mas nape-preserve natin yung cultural identity natin kahit na hindi na siya gano'n ka-visible. Yes. And at the same time, well, agree naman ako doon. Like, meron naman talaga siyang benefits actually. Maganda yung benefits niya, no? Like, nagiging open-minded tayo sa ibang culture ng other countries. Open tayo sa mga ibang bagay. At least, di ba, may alam tayo. Pero at the same time, mas importante pa rin na, na mahalin pa rin natin yung atin, di ba? Yung sarili Yung natin. culture natin kasi yun doon tayo nanggaling di ba? So, balance lang, tama yun. I-balance lang natin yung mga bagay-bagay, no? So, In the end, nasa atin pa rin yun. So, we can embrace globalization, but we should still be proud of our identity. yes. Kasi kahit gaano pa ka-global yung mundo, iba pa rin yung pagiging Pilipino. Okay. Yes, tama yun. So, that's our take on the question. Are we losing our identity in a globalized world? Maybe not losing, but definitely we are changing. We are actually changing for the good, pero it is up to us as a teenager, or some of us is entering the mid-20s na, nasa atin siya kung paano natin siya maipapasa sa ating mga susunod na henerasyon. Yes, tama po yan. So, doon lang po nagtatapos ang aming podcast, and
hopefully po is may natutunan po kayo sa amin. Thank you. Thank Maraming you. salamat.